Mula sa aklat ni Propeta Isaías, mga pinuno ng Sodoma, pakinggan ninyo ang sinasabi ng Panginoon. Mga mamamayan sa Gomora, pakinggan ninyo ang aral ng ating Diyos. Magpakabuti na kayo, magbalik loob sa akin, talikdan na ninyo ang masasamang gawain, tumigil na kayo ng paggawa ng masama. Pag-aralan ninyong gumawa ng mabuti, pairalin ang katarungan, itigil ang pang-aapi, tulungan ang mga ulila, ipagtanggol ang mga balo. Hali kayo at magliwanagan tayo, gaano man karami ang inyong kasalanan. Handa akong ipatawad ang lahat ng iyan, kahit na kayo'y maruming-marumi sa kasalanan, kayo'y magiging busilak sa kaputian. Kung kayo'y susunod at tatalima, pasasaganain ko ang ani ng inyong lupain. Ngunit kung magpapatuloy kayo sa inyong pagsuway, ay tiyak na kayo'y mamamatay. Ito ang sabi ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Hindi ako nagagalit dahilan sa inyong handog, ni sa inyong mga haing sa dambanay sinusunog. Bagaman ang mga toro'y hindi ko na kailangan, maging iyang mga kambing at ang inyong mga kawan. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Bakit ninyo inuusal yaong aking mga utos, at bakit ang paksa ninyo ay sa tipan natutungod? Pag kayo ay tinutuwid, agad kayong napopoot, at ni ayaw natanggapin yaong aking mga utos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Kahit ito ay ginawa hindi kayo alumana, kaya naman ang akala kayo't ako'y magkaisa. Ngunit ngayon panahon nang kayo'y aking pagwikaan upang inyong maunawa ang ginawang kamalian. Ang parangal na nais ko na sa aki ihahain ay handog ng pasalamat, pagpupuring walang maliw. Akin namang ililigtas ang lahat na masunurin. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad, ang mga eskriba at ang mga pariseyo ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises. Kaya't gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang iniuutos. Ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang gawa, sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinangangaral. Nagbibigki sila ng mabibigat na dalahin at ipinapasan sa mga tao. Ngunit ni daliri ay ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagdadala ng mga iyon. Pawang pakitang tao ang kanilang mga gawa. Nilalaparan nila ang kanilang mga pilakterya at hinahabaan ang palawit sa laylayan ng kanilang mga damit. Ang ibig nila'y ang mga upuang pangdangal sa mga piging at ang mga tanging luklukan sa mga sinagoga. Ang ibig nila'y pagpugayan sila sa mga liwasang bayan at tawaging guro. Ngunit kayo, huwag kayong patawag na guro, sapagkat iisa ang inyong guro at kayong lahat ay magkakapatid. At huwag ninyong tawaging ama ang sinumang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama, ang amang nasa langit. Huwag kayong patawag na tagapagturo, sapagkat iisa ang inyong tagapagturo, ang Mesiyas. Ang pinakadakila sa inyo ay dapat maging lingkod ninyo. Ang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw mga kapatid sa pananampalataya. Patuloy po tayo sa ating pagpepenitensya ng kalooban, paghingi ng tawad sa Panginoon, pagsisisi, pagkukumpisal, paggawa ng mabuti sa kapwa, sapagkat ngayon ay espesyal para sa mga gawaing ito, panahon po ng Kwaresma. Ano naman po ang tinutukoy ng banal na ebanghelyo at ano ang aral nito? Ang sabi ng Panginoon sa ebanghelyo, ang sabi niya, huwag ika kayong tutulad dyan sa mga eskriba at mga pariseyo na nangangaral
pero hindi naman ginagawa ang kanilang ipinangangaral. Di ba may kasabihan tayo, magaling sa salita, kulang sa gawa. Yun ang ibig sabihin ng Panginoon. At ang sabi niya, kung ano man ang sabihin nila, pakinggan ninyo at tupdin ninyo. Pero huwag ninyong tularan ang kanilang halimbawa sapagkat kulang sila sa gawa. Magaling silang magsalita pero hindi naman isinasabuhay ang kanilang sinasabi. Ayon, paano po ang pagninilay nito? Sa panahon po natin ngayon, wala pong mga eskriba at mga pariseyo. At masakit mang sabihin, ang naririto ngayon na nangangaral ay kami pong mga kaparian. Kaya nga ako po ay nagsusumamo sa bisa ng ebanghelyong ito na kami ay unawain po ninyo mga kapatid sa pananampalataya at kami ay ipagdasal ninyo sapagkat kami ngayon ang nangangaral. Ang problema po ay baka po sa aming pangangaral ay kulangin kami sa putting it into practice, pagsasagawa ng aming mga hinohomily, sinesermon, ipinangangaral, ina-advise sa aming kapwa. So, mga kapatid sa pananampalataya, ito po ay panawagan po sa inyo. On behalf of us preachers, on behalf of us priests, na kami gabayan lagi ng Espiritu Santo. Kami liwanagan at ang aming pananalita ay harinawang pumasok sa isip, puso at damdamin una ng aming sarili at gayon din ang mga nakikinig sa amin. At ang mahalaga ay kami po ang magbigay ng mabuting halimbawa ng pagsasabuhay ng aming ipinangangaral. Napakasakit naman pong marinig na, tinan mo naman yan, paring yan nangangaral, pero iba naman ang buhay sa kanyang homily, iba ang buhay niya sa kanyang sermon. Ayun. At ipanalangin ninyo din po kami mga kaparian na huwag kaming maging mayabang, huwag kaming maging palalo, huwag kaming maging arogante, na kami mahalin tulad sa sinasabi ni San Juan Bautista tungkol sa Panginoon, siya ay dapat lumago at ako ay dapat na maging maliit sa harap ng Panginoon. Matuto kaming magpakumbaba at kung kami man po ay iginagalang ninyo, ay aming tanggapin ito hindi para sa aming sarili, kundi para sa aming Panginoong Jesucristo na kami po ang nagre-represent. Kaya mga kapatid, kung kami po ay tinatawag ninyong Father, ay hindi po sapagkat kami ang inyong tunay na Ama, kami po ang inyong spiritual Father under the Heavenly Father in heaven. Kung kami man po ay tinatawag ninyong teacher, kami po ay sub-teachers, substitute teachers, sapagkat si Jesucristo po ang tunay at ang pinakamagaling na teacher. At ang sinasabi din po ng Panginoon, ang sino mang susunod sa Kanya, dapat maging mapagpakumbaba, sapagkat ang nagmamataas ay ibinababa ng Panginoon, subalit ang nagpapakumbaba ay itinataas ng Panginoon. Mga kapatid sa pananampalataya, kami po ay umaasa sa inyong mga panalangin na kami po ay maging mabuting, mababait, mapagpakumbabang mga kaparian, mga alagad ng Panginoon Diyos, at kami gabayan sa aming pangangaral at higit sa lahat, sa bisa ng Espiritu Santo, maisabuhay namin ang aming mga ipinangangaral at makapagbigay ng mabuting halimbawa sa mga kapatid sa pananampalataya. Maraming salamat po sa inyong patuloy na panalangin para sa amin, inyong mga kaparian. God bless you all. And thank you very much for your support, spiritual and financial support, especially dito po sa TV Maria, to keep our ministry ng salita ng Diyos, salita ng buhay, patuloy na
puri sa Panginoon Diyos at tulong sa mga kapatid sa pananampalataya. God bless you all po. Pagpalain kayo ng buong may kapal sa tuwina. Amen.